na gustong maging milyonaryo. Kasi safety, paano ka magkikita ng milyon kung pungkol ka na, bulag ka na? Tama ba, Chip? Dito kayo, Chip, para kayong ano dyan. Dito kayong dalawa. Uy, napagawa na yung ano mo, certificate? Print out na? Kuha pa naman ako ngayon. Uy, wala pa. Asan na yung, nakita niyo yung coverall na ano na yan? Kanino yung mga coverall dyan na ano? Kanino? Kanino itong mga coverall dyan? Nagdubli-dubli yung mga coverall. Kung walang ano yan, meron naman tayong apron dyan. Meron tayong apron doon. No? Pero huwag kayo mag-welding na walang ka-t-shirt lang ha. Yung mga coverall dyan, ligpit nyo kasi palabahan muna natin. Palabahan. Hindi man nakakamatay yung baho, kilikili. Ha? Ganon din kayo sa barko. Yung mga luma na coverall, ha? Luma na mga coverall, iligpit ninyo, ilaundry nyo doon sa kasi may washing machine man, kasi magagamit ninyo yan. Kasi ang issue sa barko, 2 coverall lang sa loob ng 10 months. Kaya yung mga luma doon na coverall, ha? Minsan pa nga, wala nang coverall yung mga doon, na lang, naka-t-shirt na lang. Kasi hindi lahat ng mga principal galanti sa PPE. 2 budget lang. Sa inyo, Chip, dyan sa Inter-Island, isa sa isang taon. Okay, biruin nyo. Dito, isang coverall sa isang 3 months training natin. Isang safety shoes. Ganon din. Diba? Oh. Depende na yan sa mga company. Ako, experience ko yan. Ha? Una akong company, wala. 2 coverall lang sa isang taon. So, yung mga luma na mga coverall na mga umuwi na crew, tinatago ko yan, tinalabahan ko yan. Safety shoes. Tatago mo yan kasi minsan pag nagtanggal kayo ng pipe, si water, mapaligo kayo, mabasa yung safety shoes mo. So, ipamalit mo ngayon kung wala kang extra? Diba? Hindi pwede magtsinilas kayo sa engine room. Patay kayo. Early, early sign off. Oh, mga coverall. Ilan yan, Sir Fred? Papalabahan natin. Kanino yung nandyan na nakasabit na Oh, yan Banlawan mo lang yan. Sabon powder, tapos sampay mo. Tapos na. Wala problema ang punit kasi mayroon tayong apron. Mayroon tayong apron dyan. Marami tayong apron. Oh. Importante yung protection dito sa legs, banda. Ay magmaong naman kayo Ang puti, Sir Fred, na dyan. O yung puti dapat na coverall, ipinahiram ko lang sa kanila yun. Meron naman, nabigyan naman sila na bagong coverall. Mamaya, puntahan ko sila doon sa Yung mga umuwi na taga Davao, sinong doon sa coverall nila, boiler suit nila? Okay? So yan, temporary nyo muna. Mamaya, wala pang coverall, mag-apron kayo. Meron tayong apron dyan. Hindi pwede kayo mag-welding na walang apron. Okay? Naganga ako sa apron, sir. Maong? Meron maong dyan, Oh. Kasi ngayon, sino yung bago? Ikaw, ilan? 5 kayo. Tayo ngayon, magdidemo. Flat position. Naka-flat position na kayo, wala pa Kailangan to sila, sir, hawakan talaga yung kamay. Hindi pwede na sila lang naturo ang ganyan. Hindi, hawakan mo talaga ang kamay. Ganon din sa pipe, hawakan mo yung kamay. Hawakan natin ang kamay nila. Hindi pwede na sila, maubos yung binili ni Parsa na isang 20 kilos na welding rod. Hindi pa rin makuha yan. Hawakan talaga ang kamay, ganyan. Ha? Okay? So kayong medyo malalaking katawan, magjita-jita kayo. Huwag kayong, kayo, lakas to minom ng mga tubig na malamig Di ba? Tubig malamig sa inyo, no? Sir, ganda lang matog sa balay pa. Matog ba? Maligo kang tubig. Si katog, ayun abay. Hindi pwede na, tandaan niyo sa barko, bawal ang tamad. Ito, prangkahan na tayo kaagad. Bawal ang tamad doon. Tulog mo sa barko, minsan 4 hours lang yan. Naniwala ka sa akin. Kasi minsan,
ngayon, pagod na pagod ka. Pagod na pagod. Tulog ka. Maya-maya, magising ka. Makaisip man ka na pamilya mo, problema sa pamilya mo, problema sa trabaho. Hindi ka ngayon makatulog. Oh. Puyat. Trabaho ka naman kaagad. Alas 6, mata ka na naman. Tandaan ninyo, dapat 4 a.m. ha? 4 a.m. Kung alas 8 yung ano ninyo, gising na kayo sa alas 4. Oh, mag-review ka man doon sa ano mo, requisition. Plaplanuhin mo kung ano yung trabaho na anong gagawin mo. Ha? Mayroon kang planning sa trabaho mo. Ha? O pagtapos mo naman, gabi naman, pag gabi, bago ka matulog, mag-drawing ka na naman ngayon ng bahay. Lupa, bahay, mayroon pang sasakyan nakaparking. Ito yung pangarap ko talaga. Darating sa inyo yan dyan. Hindi pwede sabihin mo, maniwala ako kay sir. Darating kayo dyan. Wala man kayo ibang ginawa sa kwarto. Di, mag-ano ka ng papel, mag-drawing ka ng bahay. Mayroon pang sasakyan sa parking area. Siyempre, wala ka, binata pa man. Di, mayroon pang magandang babae. Drawing. Uy, mag-practice kayo ng drawing na babae lalaki. Akala nyo niyang sasayko ninyo doon sa Manila, sa agency. Pa-drawingin kayo ng babae lalaki. Ha? Hindi yung ganito lang na drawing, ha? Yung ganyan lang. Ganyan. Yung ganyan, hindi pwede ganyan. Yung stick lang. Bagsak yung kaibigan kong si Peter Resada dyan. Shout out Joe sa Tuwan ko kung ano pa ba yung tao na yon. Kailangan drawing. Kaya dito kayo, bago kayo magtapos, pa-drawingin ko kayo ng babae, lalaki. Mayroon pang at least 50 words. Kasi para practice. Kasi doon din kayo pupunta niyan. Akala niyo lang, pag hindi kayo marunong mag-drawing ng tao, babae, lalaki, hindi kayo masampa ng barko. Saka ingatan niyo yan. Kasi pag sasagot kayo interview na pabalang, ay mayayari kayo, sabit kayo, ibig sabihin may sayad kayo. Ha? Ano mga doon? Dagdagan mo tubig. Uhaw ako eh. Uwi na si Chip. Okay. So, balikan natin yung hydraulic pipe. Ha? Kailangan, huwag kayong diretso putol dito sa acetylene. Ha? Mamaya, puputulin ninyo, kagaya kay sa Peter, tumalsik yung langis, napaligo sa kanya, inano siya ng apoy. Kasi yung hydraulic oil, very sensitive yan. Parang gasolina yan. Very sensitive yan. Kinain siya ng apoy, tumalon sa dagat, pero lapnos na yung katawan niya. Patay din. So magkano nakuha sa family? Malaki. Palagay mo, mga 2 to 3 million. Wala. Yung 3 million, ilang ano lang yan? 5 years, 2 years mo lang yan. 3 years mo lang nasampa yan, wala na. Kita mo na yung 3 million na yan. Hindi ka nakinabang. Si kumpare ang nakinabang sa'yo. Sabihin yan, buti na lang sweetheart, namatay yung husband mo. Hindi tayo sana nakabili ng Pajero. Ito, totoo to na may isang agency ba na namatay yung seaman. Yun pala, mayroon na pala yun siguro yung babae, mayroon na siyang tapos pag-report doon sa agency, mayroon man nakarinig. Siyempre, pira naman. Buti na lang, namatay yung husband mo. Kung hindi sana tayo nakabili ng Pajero. Biruin mo. Wala. Oo. May lumubog nga may kwento nga dyan may lumubog. Ayun, talagang nandun na yung mga asawa sa agency kasi ikiklaim na nila yung insurance na bayad ng seaman. Ngayon, nandun isang room sila. Kasi ilang days na, wala talagang survival. Sus, maya-maya, may news man na may nakaligtas. May nakaligtas. Nagtulakan. Ano nyo kung sino yung nakaligtas? Sabi ng isang babae, tingnan mo, baka husband mo yung nakaligtas. Ayaw ng Gusto nang papatay ng seaman dahil kwarta man. Ay. Ayaw na nakaligtas, walang pera. Kasi pag nakaligtas, wala mang pira. Kasi ang insurance ng seaman, malaki yan. Ilang milyon yan. Ha? Official ka man, ma-ratings ka man. Mayroon yan. Tapos yung anak ninyo na ilang years, wala pang below 18 o 21, mayroon niyang insurance, mayroon niyang matatanggap.
$5,000 yan. No? Times po 60 ngayon po. 58. Pero pag once nag-suicide kayo, tumalon kayo, ay hindi, wala kayong matanggap kahit isang 5 duling. Tandaan niyo sinasabi ko ha. Pag nag-suicide kayo ba, iniwanan kayo ng asawa ninyo or girlfriend ninyo or boyfriend ninyo, tatalon kayo sa dagat, suicide, ay wala kayong matanggap niyan. Ang daming gumagawa ng ganyan, sir. Suicide. Oh, suicide. Sobrang ano na rin. Paring na yun. Praning. Ha? Kailangan, ha? Pag iwanan kayo ng asawa ninyo or girlfriend, anong solusyon, sir? Brazilian. Anong solusyon? Di ba may asawa ka na, no? Yes, sir. Anong solusyon? Pag iniwanan ka ng... Hindi man... Kasi... Ang mahirap kasi hindi tatanggapin, hindi natanggap nila ba na naiwanan sila ng asawa nila o girlfriend ba? Gibiyaan ba? Bigay, sir. O, di ba? Saan, sir? Kailangan, pag iniwanan ka ng asawa mo or girlfriend mo, siyempre, babae man yun. O di, hanap ka ng isang babae rin na maganda. Eh, may sahod ka naman, 100,000 yung isang buwan mo. Di ba? Kasi hindi kayo para sa isa't isa, tanggapin mo yan. Tawa na yung... Kasi maraming ganyan. Mayroon akong kasama sa yung nasa ano ko, tangkir din. Ano siya, yung bugnutin kasi yung problema sa family. Nabalitaan ko nag-suicide, nagbaril sa ulo niya doon sa taga doon sa Nabunturan. O di. Wala. Hindi ka na makasampa. Ha? Bilis, mainit na yan, boss? O, anak ng siyukoy, ha? Bilis, ah. Bilis, ah. Ayos, thank you, pare. Ano ba to? Hindi, sa tubig ba to sa ano o yung sa gripo? Baka sinalok mo doon sa timba, doon sa drum. Joke lang, ha? Thank you, bye, ha? Saging no, luto na siguro yun. So yun ang ano ba? Dito kasi hindi lang ano yung mga lahat ng mga problema sa barko na kan. Dahil lahat malaman ninyo. At least prepare kayo kasi maraming na missing na seaman tumalon sa dagat, iniwanan ng girlfriend, iniwanan ng asawa. Yung isa kong barko, yung LPG ako, mayroon doon nagbigti na shipmate. Nagbigti ang shipmate pero hindi siya Pilipino, Francis. Dahil yung girlfriend niya sinulot sa kaibigan niya. So hindi niya nakayanan, nagbigti siya doon sa bridge swing sa Emerson Sutlaker. So yung kaluluwa niya, ilang years na ang nakaraan, nandyan pa rin yung multo. Wait, kung nasabi, siyempre, alas 9 ng umaga, minumulto ako, nagsisipol doon sa sisipol. Akala ko, nagbibiro sila si Buson, akala ko sila mga tagadik. Nakita ko, nandun, malayo pa, kasi magkukupi naman. Lingon-lingon ako, wala man tao. Sabi ko, boss, may sumipol sa akin yan, yung kaibigan natin, Fit. Sino yun? May nagbigti dito na chipmate. Mahilig magsipol yun. Yan. Manood kami, nag-videoke kami, mga kami, inuman ng beer. Wala, patay yung TV, biglang papatayin yung TV. Yung yung alleyway, ganito. Kasi mayroon sa barko na alleyway, mayroong plastic minsan. Pag darating ka sa puerto, lalo na pag mga magre-repair sa shipyard, mayroong mayroong plastic, isasapin. So, mahalata mo yung ng paa sa plastic. Siyempre, ako man dito sa gilid, wala man tao. Miss Boy at saka Chief Cook, hindi sila, maaga na silang kakain kasi yung upuan, wala mang balod. Tumakbo mo yung wala. Silang dalawa, na sila yung body-body, hindi. Mag-aga sila, alas 3, dalawa, sabay. Tapos hapunan, alas 9 pa lang, wala na. Wala na sa Miss Hall kasi takot man sila sa multo. Mayroon mang momo. Kami wala. Tagay, videoke, abutan na alas 3 madaling araw. Oo. Manakasyat, wala nang takot. Pero minsan talaga pag maano ka, kasi minsan magre-repair ka ba? Minsan yung tumatayo yung mo dito, Sabi ko, tayo na, nandito yung multo, lingon ka agad ako. Minsan magwi-welding ka, parang may tao na daan. Sino yun? Wala mang tao. Ma-experience ninyo yan? Kasi as you said, experience. Magwi-welding ka ba? Yung aninag ng parang may dumaan. Wala namang tao. Kasi sa barko kasi yan, mga barko na yan, paggawa pa lang ng barko, maraming namatay dyan.
na disgrasya. Kaya yung multo, yung kaluluwa nila, nandyan lang. Lalo na pag nagbigti, nandyan lang, hindi maano yan. Tapos yung barko na yun, may nasundan pa, namatay na naman yung buso, na prusin. Okay, ito pala. Ito. So tapos na yun na hydraulic natin. Ha? Hydraulic. Ito, may namatay na naman. Kaya inano natin yung ano na yan, safety, dahil siyempre doon kayo pupunta. Itong tanker pala sa LPG, yung ano ko na doon sa kabilang sa machine shop, sa manifold. Ha? Ano ba yung manifold? Itong manifold na to, ito yung mga pipe na dito dadaan yung mga linyada ng cargo. LPG, LNG, or halimbawa, kasi yun, LPG lang yun. LPG shop, ammonia. Ang nangyari doon, si Buson, inutosan, natatanggalin yung isang pipe. Yun pala, ang pipe na yun, mayroong pressure na mali si Buson. Ay yung kargada kay ammonia man. O ito. Ito, zero. Ito, ayos to. Ano ba yun sa'yo? Robust to eh. Robust. Kaya yung communication, very important sa barko yan. Ito namang si Buson, binigyan ng instruction na yun ang pipe tatanggalin. Sus, may pressure man. Yung ammonia. Si Buson, pagtanggal niya sa dito balbula, pipe, may pressure. Tinamaan siya ng pressure sa ammonia. Ang lamig niyan. Naprusin siya, walang nakarescue sa kanya kasi yung mga kasamahan niya nagpanik. Nagpanik, ang lakas ng pressure. Naipit si Buson doon sa mga pipe. Yung pressure ng ammonia napunta sa katawan niya. Para siyang puso ng saging, umitim. Patay. Kaya yung barko na yun, 2 ang namatay doon. Ngayon, in-scrap na yung barko na yun. Kaya, very important ang communication. I-clarify ninyo, kaya nga mayroon kayong notebook, Pag hindi pa rin kayo sigurado, kuhanin nyo si first engineer, yung tao na nagbigay ng instruction, kung tama ba, ito ba na pipe. Kaya mayroong checklist, Mayroong checklist yan bago kayo magtrabaho. Ano ba yung pag nag-disconnect ng pipe? Ang tawag niyan is cold work na naman yan. Mag-blankening kayo ng mga, tanggal kayo ng mga plants. Mayroon din permit yan. Cold work. Iba naman yung cold work sa welding na yung mga sa cast iron. Cast iron mamaya tayo. Marami-raming topic natin. Yung, ilan ba? 5. Mga hindi pa nakatira. So, very important. Kaya may communication. Kahit English ninyo pa, anong tawag niyang English na kagaya sa akin, kailangan, talaga, i-clarify. Slope. Communication. Para walang mali. Kasi once na mali yan, may na-disgrasya, patay na. Human error. No? Very important, kaya communicate. Kaya dito, magpa-practice tayo, interview. Ito pa, interview natin. Kailan ba plano mo? Bukas? Uwi? O ngayon, interview natin. Pero hindi ganyan, naka-sleeveless. Kailangan nakabarong. Pag nag-apply kayo ng agency, sa agency, hindi kagaya nito, walang collar ha. Yung may collar. Kailangan may collar. Kahit luma man yan na damit, importante may collar. Kasi hindi kayo tatanggapin pag naka-t-shirt na round neck. Andaan nyo ha. Mamaya sabihin, hindi man pala sinabi ni sir, bawal pala mag-apply ng naka-t-shirt lang. Kahit X-row na kayo guys. Kahit X-row ba, ibig sabihin, nandyan na kayo, crew na kayo, huwag kayo pa rin mag-t-shirt na walang Kailangan may collar pa rin. Bawal ang short pant, bawal ang nakasandal ha. Magsabihin mo, naka-X-row na ako dito, magchinilas na lang ako, magsandal, mag-short pant, hindi yan. Bawal yan. Pantalon, tapos with collar. Walang balbas, maiksi yung buhok. Hindi yung para kayong long hair na Bon Jovi kayo, hindi yan. Mayayari kayo dyan. Kasi yung nakaupo sa agency, karamihan yan, mga akademiyan. Stricto yan. Proper haircut talaga yan. Wala kang balbas. Kahit basta maiksi yung buhok mo. Hindi yung, X-row naman ako dito.
Kahit mahaba yung buhok ko, Bon Jovi ako. Hindi yan. Mayayari kayo dyan. Tandaan nyo, pag matigas ang ulo ninyo, hindi na kayo pabalikin sa agency. Mayroong kwento yan. No? Noong 2005. No? Itong sa isang agency, ako man nag-apply. Makikita man yung ano dyan, dinispatch. Kasi bago kayo, alis kayo, mag-join, i-dispatch kayo, mayroon kayong final briefing ni Kapitan, yung port captain or chief engineer nandyan na upo sa agency. Ngayon, itong Peter, kay full crew man sila, andyan na lahat. Bit-bit na nila yung coverall at saka safety shoes. Saka yung documents. Ngayon, itong Peter na taga Cebu, mayroong buntot-buntot dito, yung tungkoy-tungkoy ba dito, mahaba. Maiksi, pero mayroong dito, nakalawit. Sabi ni Kapitan, Pet, pagupitan mo yung buntot-buntot mo, hindi ko kailangan yung taga-banda dito. Sabi ng Kapitan. Sumagot man si Peter, Sir, hindi naman banda in-applyan ko, Peter naman. Patay. Yun lang hindi na nakasampa. So ako nag-apply, alas 2 ng hapon. Pagdating ko sa boarding house, alas 7 ng gabi, tumawag na yung agency. Peter, pwede ka ba bukas report ASAP? Diretso ka medical. Meron mo? Oh, masyadong ma'am. Sige na, basta huwag ka na magtanong. Oh. Alas 7, kailangan nandito ka na sa agency. Oh, aga pa ako. Ano na? Kasi yung emergency ito, urgent ito, Peter. Kasi yung Peter kahapon, na mag-dispatch na, nagalit si Kapitan. Hindi pinasampa. Ay, nakita ko yun, ma'am, yung Peter na may buntot-buntot. Kasi glassman yan. Glassman dyan. Makita mo yung nila. Oh, Chuy-Chuy. Nagalit si Kapitan. Wala. Nagtaka, nauna na yung una na sila, umalis. After ilang days, ako ang sumampa. Sa Korea. Oh, saan yung Peter namin pala na Pit? Hindi sir, nagalit daw si Kapitan dahil sumagot. Wala. Kaya wag kayong sasagot na pabalabag. Mayayari ka dyan. Biruin mo, paano yun kung ilang months na siyang nag-standby? Nakapangutang na. Napurnada pa, yun yung pira na, nagiging bato pa. Di ba? Gano'n lang ka sa okay sir, mamaya sir, pagupit na ako sir. Tapos. Tigasin talaga natin niya, tigasin. Tigasin. Veterano siguro, kahit gaano pa ninyo katagal na Peter, no? Kahit 20 years na kayo, pag sumagot kayo ng pabalabag, hindi kayo tatanggapin. Hindi kayo papasampahin talaga. Kaya, yan, talaga. Maiksi buhok, tapos walang balbas. Tuck-in palagi yan. Kahit lang yung natin, basta, kahit luma na yung damit natin, basta nakaano kayo. Formal, kayo. Mayroon kayong rubber shoes, mayroon din kayong balat ng sapatos. Marami man ukay-ukay. Ito nga, kabili nga ako ng ukay-ukay doon sa Davao Nandyan pa yung ukay-ukay ko pala isa. Akala ninyo, hindi ako suot ng ukay-ukay. Suot ukay-ukay. Pero kailangan, pag nakasampa na kayo, mayroon din kayong ninyo, yung pang-flight ninyo na mga attire. Okay na yung croc siguro dito. Buhaya ba? Magkano lang naman yung buhaya? Mga 7,500 or 5,000. Tapos pantalon ninyo na Levi's or Diesel or Ralph Lauren. Bigyan nyo rin regalo yung sarili ninyo. Hindi yung puro sabong. Sino palang sabongero dito? Huwag kayo, yung lalo na yung online na games. Nagpupusta dyan sa online. Maraming na buang dyan. Marami kaibigan ko dyan namatay. Nag-suicide. Yung si Juan, sa meeting ngayon. Yung naalala niyo yung dito yung taga-Butuan, yung nagtumalon dun sa may tulay sa Magsaysay Bridge, yung manager ng Suzuki. Sino mo pangalan noon? Tumalon siya dahil nalulong sa isabong. Problema siya sa pira. Tumalon. Pagtalon niya, hindi matubig. Yung concrete man doon, basag yung niya. Kaya yung sabong na yan, wala. Yung sugal, dapat zero gambling kayo.
Ang inyo nyo, kain, yung vitamins, yung damit. Magbili kayo ng damit, pang-flight ninyo. Hindi yung magdamit kayo na mag-flight na ano lang, naka-t-shirt, ordinary. Dapat naka-formal kayo. Ha? Mayroong agency sa Maynila na naka-coat-antayan sila pag nag-flight. Ano kayo yan, ma-meet ninyo yan ng agency na yan. Nakakurbata pa. Tama na yung naka-long sleeve, naka-polo kayo, may jacket kayo. Dapat may jacket kayo always pag nag-flight. Kasi malamig sa aeroplano. Malamig sa aeroplano. Tsaka wag ninyong iuwi yung kumot sa aeroplano. Ha? Mayroon ng kumot. Medyas. Mga long flight, mayroong kumot ibibigay. Yung mga sabon ko sir, sa Sabon sa barko. Lax. Yung sabon sa barko, wag niyo iuwi. May sir, parang sir, yung mga sabon-sabon may. Tapos, May nangyari noon sir, pati yung life piece sa F-1000, binala sir. Kasama, pumunta kami ng Aruba noon. oh, Ngayon, pagdating sa trabaho namin, na Chris yung sino umupo doon, kita man yan. ay nakita doon sa aming kwarto na dadala, nandun pa sa Manila niya. Uwi sa dagat. Yan. Ha? Pukusan mo sir si ano. Para at least, ano yan. Tawag sir. Tawag. Ilang minutes na ba? 26. Shout out sa ating ano. Tagutin mo natin. So, thank you.